Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay isang single at umaasa pa rin na makita ang iyong the one pero manhid ka na sa ilang beses na kasawian, kung ikaw ay mapupunta sa internet, maraming mga tao ang maaaring magsabi na baka hindi Filipino o Filipina ang nakatadhana sa iyo. Kasabay ng pagiging advanced ngayon ng teknolohiya, isa sa mga bagay na nagbago din ay ang dating scene. Ang dating ligawan na nangyayari sa personal at sulat lamang gamit ang makabagong pahumaraan para makapag-usap, ang mga tao ay mabilis nang nakakapag-send ng mensahe, pati tawag at mas pinadali pa ang pag-usap ng dalawa o maraming mga tao kung gagamit ang mga ito ng video call. Sa dami ng mga taong naghahanap at uhaw na makatagpo ng kanilang forever, ang iba naman ay gumagamit na rin ng tinatawag na dating apps. Ang iba ay siniwerte at pinalad na nakatagpo ng isang tao na nadala nila sa altar. Ngunit hindi lahat ng mga tao na nasa dating app ay gusto ng kasal. Ang iba ay nandun lamang para sa good time at ang malala, ang ilan sa mga ito ay nagbibilang lamang ng mga taong kanilang makakasama sa kama. Ang ganyang eksena ang ilan lamang sa napakaraming dahilan kung bakit ang ibang mga Pinoy ay naghahanap ng tao sa labas ng bansa. Kung ikaw ay mahilig sa social media ay maaaring isang beses nang lumabas sa suggested videos mo ang mga videos tulad nito. Ang kuhang yan ay nangyari sa iba't ibang airport sa Pilipinas. At kadalasan ay gumagamit sila ng mga hashtag tulad ng LDR at first meeting. Ang mga tao sa comment section ay madalas magsabi ng mga salitang may kababayan na naman tayong umahon sa kahirapan, na tila nagsasabi na ang babae ay gusto lamang magka-boyfriend ng foreigner para makaahon sa kahirapan. Ngunit ang iba naman ay nagsabi na masyadong harsh ang mga comments na yan at nakiusap sila na lawakan ang kanilang isip na minsan talaga sa buhay ay sadya ka talagang nakatadhana sa ibang tao na taga-ibang bansa. Ngunit kahit tila normal na lamang ang magkaroon at gumamit sa panahon ngayon ng dating app, ang Pinay naman na si Elsie ay masyadong busy sa pagtatrabaho para gumamit ng mga ganung app. Ayon sa report, ito ay born and raised sa syudad ng Butuan sa rehiyon ng Caraga na parte ng Mindanao. Ang dalaga ay mula sa simpleng pamilya na matatawag mong working class. At tulad ng ibang mga magulang na Pinoy, ang mga magulang nito ay ginawa ang lahat para maibigay sa kanilang magkakapatid ang mga pangangailangan nila tulad ng pagkain at edukasyon. Nang ito ay nakatapos ng college, sinigurado ni Elsie na makahanap agad ng trabaho para naman matulungan ang iba niyang mga kapatid. Ito ay nagkaroon ng desenteng trabaho at bagamat hindi kalakihan ang sahod nito, ay kontento naman si Elsie dahil kahit papaano ay may naitutulong siya sa kanyang pamilya. Ang mga magulang nito ay proud sa kanya sapagkat bukod sa mabait, si Elsie din ay maaasahan nila na mag-alaga at umalalay sa mga nakakabata nitong kapatid. Bagamat ang dalaga ay nagkaroon ng maliligaw at mabibilang na nobyo, ay wala naman itong balak na mag-asawa pa sapagkat mas matimbang ang kagustuhan nitong makatulong sa kanilang pamilya. Pero sa litratong ito ay makikita mo na nagbago ang isip ni Elsie tungkol sa aspeto ng pag-aasawa. Ang lalaking katabi nito sa larawan ay kinilalang si Mateo na mula sa England. Base sa report, bagamat walang plano at balak si Elsie na maghanap ng mapapangasawa o kahit boyfriend, ang presensya at pag-uugali ng Briton ang naging rason kung bakit ito ay nagdalawang isip kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagiging single. Sa mga ulat ay nakalagay na kahit wala itong hilig sa online dating apps dahil hindi naman ito nawawala ng manliligaw, ay kinilig ito nang makilala si Mateo. Ayon sa professional profile nito, ang binata ay mula sa bayan ng Solihull na makikita sa West Midlands, England. Kung may magsasabi sa inyo na ang itsura nito ay parang hindi naman isang English, yan ay dahil sa ang binata ay half British at half Filipino. Ang ina nito ay mula sa Pilipinas at napunta lamang ito sa UK pagkatapos nitong makakilala ng Briton. Sa kadahilanan na mas maganda ang kalidad ng edukasyon at pamumuhay sa UK kumpara sa Pilipinas, ang mga magulang nito ay napagkasunduan na mas makakabuti sa kanilang mga anak na doon mamuhay.
Ayon sa mga taong nakakakilala dito ay nasa college pa lamang si Mateo ay magaling na itong makipag-usap. Ang pag-uugaling yan ay pinanghawakan at ginawang asset ng binata. Kaya pagkatapos itong makagraduate ay mabilis itong naghanap ng trabaho sa mundo ng sales. Noong 2016 ay naitala na ang una nitong trabaho ay sa The Trade Center sa UK at naging parte siya ng sales and marketing team. Sa galing nito sa pagkumbinsi sa mga tao ay pagkalipas lamang ng 4 na taon ay na-promote si Mateo bilang regional manager ng marketing department. Ang kanyang mga magulang ay walang mapagsidla ng kasiyahan at proud ang mga ito dahil successful si Mateo sa trabaho. Ang Filipina nitong ina na gustong tulungan ang anak na magkaroon ng balanse sa buhay ay niyaya si Mateo na magbakasyon sa Pilipinas. Kaya noong summer ng 2020, ang mag-ina ay magkasamang umuwi sa probinsya nito. Doon ay nakilala nito ang iba nilang mga kamag-anak na matagal niyang hindi nakikita at sinigurado rin ng kanyang ina na mapupuntahan ni Mateo ang iba't ibang tourist destination sa bansa. Sa loob ng ilang linggo ay masayang nakisama ang binata sa kanyang mga kamag-anak. Nang makabalik ang mag-ina sa UK, ibinahagi ni Mateo na gusto nitong bumalik sa Pilipinas. Ngunit hindi para magbakasyon pero upang doon permanenteng manirahan. Sa kadahilanan na ito ay nasa tamang edad na at hindi na minor de edad, ang kanyang mga magulang ay sinuportahan ang desisyon ni Mateo. Ito ay natanggap agad bilang regional sales manager sa isang podcast company. Ang role niya doon ay walang pinagkaiba sa dati niyang mga trabaho, ang mag-focus at tulungan ang kumpanya na magkaroon ng maraming sales. Pero kung dati ay meron siyang sarili niyang workstation o silid, ang trabaho nito ay nagbigay kay Mateo ng kaliyaan na magtrabaho bilang isang remote worker. Noong 2020, dala ang ilan niyang mahahalagang gamit at pagnanasa na magkaroon ng bagong buhay, si Mateo ay bumiyahe patungong Pilipinas. Sa bayan ng butuan nito ay napiling manirahan at sa dami nitong naipon na pera ay hindi siya nahirapan ng kumuha ng apartment at sariling sasakyan. Sa galing nito sa pakikisama ay mabilis na nagkaroon ng maraming kaibigan at kakilala ang Briton kaya mabilis din itong naka-adjust. Kung ito ay wala sa harap ng kanyang computer ay makikita naman ito sa car at bike shows. Ilang buwan pagkatapos makalipat ni Mateo sa Pilipinas ay masaya ang kanyang mga naiwan sa UK sapagkat wala talaga dapat silang ipag-alala dahil nasa maayos itong kalagayan. Noong kalagitnaan ng 2020 ay mas lalo pa silang naging masaya para dito dahil nang isang beses silang nag-video call, ipinakilala ni Mateo ang magandang Pinay na si Elsie. Ang mga kapamilya nito ay walang mapagsidla na kasiyahan sapagkat matagal din itong hindi nagpakilala sa kanila ng nobya. Kaya alam nilang lahat na seryoso si Mateo sa relasyon nito sa Filipina. Kung ang ibang mga kaibigan ni Elsie ay binabalaan nito na maging mapanuri sa ina ni Mateo dahil ayon sa mga ito ay karamihan ng mga Filipina na may anak na half ay kadalasang ayaw sa Filipina sapagkat ang tingin ng mga ito ay gagamitin lamang ang kanilang anak para makapunta sa ibang bansa. Ngunit sinabi ni Elsie na ibang-iba ang ina ni Mateo. Ibinahagi nito na ang ginang ay mabait sa kanya at suportado ang kanilang relasyon. Pagkatapos niyang makilala ang pamilya at ilang malalapit na tao kay Mateo, ay siya naman ang sunod na nagpakilala dito sa kanyang pamilya. At katulad ng inaasahan, ang kanyang mga mahal sa buhay ay mabilis na sinuportahan ang kanilang relasyon at botong-boto ang mga ito sa kanyang nobyo. Dahil bukod sa ito ay mabait na, kitang-kita nila kung gaano siya kasaya sa tuwing kasama si Mateo. Si Elsie ay nakilala na rin ng mga katrabaho ng Briton at sa tuwing ito ay may lakad, sinisigurado nitong kasama lagi ang kanyang nobya. Pagkalipas ng ilang buwan nilang relasyon, ang 23 taong gulang na si Mateo ay nag-propose sa kanyang nobya at ang proposal ay hindi naman tinanggihan ng dalaga. Sa litratong ito noong 2023 ay makikita mo na naganap din ang kasalan pagkatapos ng kanilang mahabang engagement. Ang kanilang kasal ay diniluhan ng kani-kanilang pamilya. Bagamat simple ang civil wedding ay sinigurado ng pamilya ni Matthew na maipapakita nila dito ang kanilang suporta. Kaya mula UK ay sama-samang bumiyahe ang mga ito papunta sa butuan. Ang bagong kasal ay masaya-masaya dahil sa wakas ay opisyal na silang mag-asawa. Sa ganda ng trabaho ni Mateo ay nagawa nilang magkaroon ng maayos na pamumuhay. At kahit nag-iba ang kanilang status sa mga dokumento, si Mateo ay nagagawa pa rin ng mga bagay o kanilang mga hiling tulad ng paglabas at pagpunta sa mga car shows.
Ang pagiging flexible ng trabaho nito ang rason din kung bakit kahit saan nila gustuhin na magbakasyon ay nagagawa nila. Bagamat maganda na ang kanyang posisyon, si Mateo ay lumipat muli ng kumpanya at sa pagkakataon na ito ay nakuha niya ang posisyon bilang Director of Partnerships sa isang staffing and recruiting company na nakabase sa Hawaii. Ngunit tulad ng dati ay nakapagtrabaho muli ito bilang isang remote worker. Kalaunan, ang mga tao ay mas lalong naintindihan ang paglipat niya ng trabaho dahil ibinahagi ni Elsie na siya ay nagdadalang tao. Ang kanilang pamilya ay masaya lalo na ang side ni Mateo sapagkat ang kanilang magiging anak ay ang unang apo. Sina Elsie ay sinigurado na doble ingat sa lahat ng kanyang gagawin at lagi din nilang pinupuntahang mag-asawa ang kanyang mga prenatal appointments. Sa laki ng sahod ni Mateo ay ilang linggo bago isilang ni Elsie ang sanggol ay kumpleto na ang lahat ng mga gamit nito mula sa damit at crib. Sa kadahilanan na talagang magbabago ang kanilang buhay pagdating ng bata, ang kaibigan, katrabaho at mga kapamilya ni Mateo ay lagi itong sinasabihan na kung silang dalawa ni Elsie ay magkaproblema ay tumawag lamang ang mga ito at sila ay mabilis na darating. Nang maisilang ang sanggol ay tumumbad nga sila sa kanilang mga sinabi at upang makapag-focus sa pag-alaga ng sanggol, si Elsie ay nag-file ng maternity leave hanggang ipinagpatuloy naman ni Mateo ang pagkayod para maibigay niya ang pangailangan ng kanyang mag-iina. Bukod sa kanyang trabaho ay nagtayo na rin si Mateo ng sarili niyang kumpanya na tinawag niyang MJB Business Consultancy. Nang magbukas ang pagkakataon na makakuha ng mas mataas na posisyon, si Mateo ay lumipat muli at nakuha siya bilang head ng sales at marketing team. Sa ganda ng takbo ng buhay ni Elsie ay halos kainggitan na ang mga ito. Ngunit ngayong taon lamang, buwan ng Marso ay makakaladkad si Mateo sa isang iskandalo na ikinagulat ng kanyang pamilya. Sa ulat ay nakalagay na kung mapatunayan na ang Briton ay nagkasala sa batas ng Pilipinas, ay maaari itong makulong ng hindi bababa na 6 na buwan at hindi lalagpas sa 4 na taon at 1 araw. Base sa record, ang Briton ay himas rehas dahil sa tinatawag na crime against chastity o concubinage o mas sikat sa termino na pambabae. Ang mga kapamilya ni Elsie ay hindi makapaniwala sapagkat ni isang beses ay hindi nila nakitaan ng anumang sinyales na ang dalawa ay may problema. Pero ayon kay Elsie na emosyonal pa rin sa nangyari, ay ibinahagi ni tandang-tanda niya na ang honeymoon phase o stage ay natapos 16 na buwan pagkatapos nilang maikasal. Mas lalong lumala ang lahat nang maisilang niya ang kanilang anak. Sinabi nito na bagamat isang maayos na provider si Mateo sa kanilang dalawa, ay tila doon na natatapos ang ugnayan nito sa kanilang mag-ina. Ayon kay Elsie, sa una lamang naging maayos ang ugali ni Mateo. Pero nang dumating na ang sanggol sa kanilang buhay, ay hindi lamang ito laging wala sa bahay. Pero uuwi lamang ito kapag kailangan nitong magpalit ng damit o kaya naman kung kailangan nitong matulog. Naramdaman niya na kahit may asawa nga siya ay araw-araw naman niyang napagtatanto na tila isa siyang single mother na nagpapalaki at nag-aalaga sa kanilang anak. Noong una ay inintindi niya na tulad ng ibang kalalakihan, ito ay nahihirapan sa pag-a-adjust na maging isang ama. Kaya hinayaan niya itong gawin kahit anong gustuhin ito, kahit gabihin pa ito. Si Elsie ay panatag ang loob na wala naman itong gagawin na masama dahil trabaho at football lamang naman ang pinagkakaabalahan nito sa buhay. Sa kadahilanan na kilala niya ang mga kasama nito at halos lahat sa mga ito ay pamilyado na rin, ay malakas ang paniniwala niya na isa sa mga ito ang magkukumbinsi kay Mateo na unahin ang kanyang pamilya. Idinagdag ni Elise na kung may manlalait sa kanya na nagkulang siya na sabihin kay Mateo na nahihirapan siya at iba pa niyang mga problema ay ibinahagi nito na sa tuwing kakausapin niya ang kanyang asawa ay lagi naman itong nagagalit at sa paningin ng Briton ay siya ang nag-iba. Pero kahit tila unti-unting nasisira ang kanilang relasyon, bagamat kaya niyang mabuhay mag-isa dahil may maayos din naman siyang trabaho ay hindi sumuko si Elsie. Kaya naman kung may nag-aalaga sa kanyang anak na isang kapamilya, ay makikita mo ito sa gym dahil gusto niyang maibalik ang dati niyang alindog. Ngunit kahit gaano pa ata kaigsi at nakakahumaling ang kanyang suotin, ang 27 taong gulang niyang asawa ay laging tumatanggi na makipagtalik sa kanya. Anya ni Mateo ay lagi itong pagod kung hindi sa trabaho ay sa paglalaro ng football.
Ang mga kaibigan ni Elsie ay nagulat sapagkat sa ganda at alindog ng kanilang kaibigan ay nagagawa pa rin itong tanggihan ni Mateo. Kaya naman sinabihan nila ito na ang Briton ay hindi pagod o kaya naman busy sa trabaho. Ngunit ito ay may pinag-iinitang bago. Pero kahit anong tanong, kahit siya ay kalmado ay laging nagagalit si Mateo at sinasabi nito na siya ay napapraning lamang. Kahit pansin na pansin ni Elsie na ito ay amoy pabango ng babae. Sa loob ng ilang buwan ay namuhay silang parang roommate hanggang hindi na kinaya ni Elsie ang ganong pamumuhay. Sa suporta ng kanyang pamilya at kasama ang 3 taong gulang niyang anak ay nag-alsabalutan silang mag-ina. Sa pag-aakala na sila ay hahabulin at magmamakaawa si Mateo sa kanila ay nagkamali si Elsie. Sa halip ay namuhay ito na parang isang single. Hindi nagtagal ay nakumpirma niya ang matagal niyang hinala na ito ay may kinalolokohang ibang babae. At ang masakit, ang pambabae nito ay alam pala ng mga kaibigan at ibang katrabaho nitong Filipino. Sa halip na sabihan ay tila kinonsinti pa ng mga ito si Mateo. Tinangka pa rin niyang kausapin ito upang maayos ang kanilang relasyon. Pero ang effort niyang yun ay hindi pinansin ni Mateo. Kaya kahit masakit, ang pagod ng umiyak na si Elsie ay sumuko na rin at hindi na hinabol ang kanyang asawa. Pero umasa ito na tutupad si Mateo sa kanilang usapan na magbibigay ito ng buwanang suporta sa bata. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan simula nang sila ay maghiwalay, ni Singkong Duling ay wala itong ibinigay. Kalaunan ay nagalit siya dahil nalaman niya na kaya pala nauubos ang pera nito ay dahil ang bagong babae nitong kinakalantaryo ay hindi lamang nito binilhan ng kondo, pero tila naging sugar daddy si Mateo. Bukod sa allowance, ang kabit nitong Filipina ay binilhan nito ng sasakyan at mamahaling mga gamit tulad ng bag, mga alahas at sapatos. Sa galit ni Elsie ay inalam niya ang kanyang mga karapatan bilang isang legal na asawa at kung ano ang dapat niyang gawin para maipaglaban ang kanyang mga karapatan. Tahimik niyang inimbestigahan ang bawat kilos ng dalawa at sa tulong ng ilang mga tao na nakapaligid kay Mateo na kumampi sa kanya ay nagawa niyang malaman kung saang lugar ang dalawa laging pupunta at naglalagi. Ngunit sa halip na sugudin niya ang mga ito sa pampublikong lugar, naging matalino si Elsie at naghintay siya ng perpektong pagkakataon. Habang nagpapakasasa sa piling ng kanyang kabit, ni minsan ay hindi na konsensya si Mateo sa ginawa niya sa kanyang mag-ina. Pero ang hindi niya alam ay manilulutong plano si Elsie. Base sa police report noong Marso ng taong ito, sa tulong ng mga otoridad kasama ang kinauukulan mula sa Women and Children Protection Unit, ay ni-raid ng mga ito ang building kung saan nakitang pumasok si Mateo. Nang makapasok sila sa silid kasama si Elsie ay doon nila nakita ang magkapatong na Briton at kabit nitong Pinay. Ang nangyari ay pinagkaguluhan ng ibang residente at ang kahiyahiyan nilang ginawa ay naging topic at trending. Sina Mateo at kabit nito ay dinala sa presinto. Ang Briton ay sinampahan ng kasong concubinage habang ang Pinay naman ay sinampahan ng kasong adultery. Sa kadahilanan na available ang kaso laban sa Briton, si Mateo ay mabilis ring nakalabas pansamantala sa kulungan at ganon din ang nangyari sa krida nitong Pinay. Habang naghihintay ng paglilitis ay kinumpirma ni Elsie na hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagsusuplong sa mga otoridad. Bukod sa mga kasong naisampa na niya ay maaari din niyang sampahan si Mateo ng VAWC sa ground na ang pangangliwa nito ang rason kung bakit nakaranas siya at kanyang anak ng psychological violence at emotional anguish na pasok bilang elemento sa Section 5 ng VAWC. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.